Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubay nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kapurihan ay inaawit ngayon ng mga hindi pa nakapagsasalitang sanggol na hindi tinig kundi sariling buhay ang sa iyo'y iniuukol. Ipagkaloob mong ang pananampalataya namin ay maipahayag sa sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Jesucristo at ipinahahayag namin sa inyo, ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat Siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iya'y si Jesucristo ang walang sala, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitag ay mawasak. Kung ang Panginoon Diyos sa amin ay di pumanig,
noong kami salakayin ng kaaway na malupit. Maaaring kami noon ay nilulon na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitag ay mawasak. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagata, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy, nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitag ay mawasak. Nang ambitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa puo nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitag ay mawasak. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. At sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing yaon ay dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at sa mga palibot na pook. Lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayon ay natupad ang sinabi ng propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Mga kapatid, ang magandang balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Masalimuot at nakalulungkot ang kwento ng Ebanghelyo ngayong araw na ito. Mayroong 3 pantas na sa kanilang pagsasaliksik sa banal na kasulatan, hindi naman sila mga Israelita. Natanto nila na sa Israel ay sumilang ang Mesiyas. At sila ay nagdesisyon na puntahan ang Mesiyas para magbigay galang. Pero hindi naman sila nag-uusap-usap, galing sila sa magkakaibang lugar. At nagpanagpo lamang sa Israel sapagkat sila'y may common objective. Subalit din nila alam kung saan pupunta. Kaya ang pinuntahan nila ay si Herodes para itanong, saan ga po yung lugar kung saan sumilang daw ang Mesiyas, ang hari ng sanglibutan. Itong si Herodes, hari laang ng Israel, hari ng sanglibutan. Ang tindi ng kanyang selos. Ako'y hari ng Israel laang, ari-hari ng sanglibutan. Ay, hindi pwede. Ipapapatay ko ito. Bakit ganon ang kanyang attitude? Anong uri ng kaisipan, pagkatao, budhi, meron itong si Herodes? Siya yung tipo ng taong ayaw umalis sa kapangyarihan.
Ang kanyang mga general, ang kanyang mga kawal, kapag may lumalabas na magagaling, ipinapapatay niya. Sa takot na baka dumating yung panahon, papalitan ako ng mga ito. Baka ang mga ito yung magkudita at ako'y palitan. Kaya ang mga punong kawal ni Herodes, pinapapatay niya. Naglalakihan ang kanyang mga anak. Nakita niya, ay may magagaling sa mga anak kong ito. Magaling magsalita, mahusay ang tindig, magaling na leader, ipinapapatay. Pati sariling anak, ipinapatay. Ang kanyang asawa, mahusay ding mangusap, babae, natakot siya kahit walang leader na babae sa Israel, natakot siya, ipinapatay pati sariling asawa. At pati ang kanyang biyanan, ipinapatay. Ito ang uri ng utak meron si Herodes. Ayaw niya na may papalit sa kanya sa trono. Kaya nga nung nabalitaan niya na may hari ng sanglibutan na sumilang, grabe ang kanyang selos, ipapapatay ko ito. Kaya ang sabi niya sa 3 pantas, hanapin ninyo ang bata, para naman ako'y makasamba din. Pero sa kanyang isipan, hindi naman pagsamba ang kanyang gagawin. Hindi ko rin alam At sa wakas, nakita ng 3 pantas kung nasaan ang bata, pero pinagbilinan sila ng anghel. Huwag na kayong babalik kay Herodes para sabihin kung nasaan ang bata. Kasi ipapapatayan. At ngayon, sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, ang anghel na ito ay napakita naman kay Jose. At ang sabi kay Jose, alisin mo dito ang bata. Dalhin mo sa Ehipto, ipapapatayan ni Herodes. So 2 beses napakita ang anghel sa mga pantas at kay Jose. Kaya ang ginawa ni Jose, dinala sa Egypt ang kanyang mag-ina. Yun namang pantas, hindi na dumaan kay Herodes. Kaya nasa isip ni Herodes, ay naluko ako. Pero wala kayong ligtas. Kahit ako'y maluko ninyo, wala kayong ligtas. Ang kanyang batas, patayin ang lahat ng mga bata sa Bethlehem at sa mga karatig na lugar. 2 taon pababa. Kaya nga, there is so much grief sa mga lugar na yaon noong ipapatay ni Herodes ang mga bata. Para naman sa atin, kita natin, may bibinyagan tayo mamaya. Ang mga bata ay, source of joy. Ang mga bata ay kaibig-ibig, kamahal-mahal, parang mga anghel. Ipapapatay mo, wala namang kalaban-laban. At yun ang ginawa ni Herodes. Ipinapatay ang mga sanggol na 2 taon pababa sa Bethlehem at sa mga karatig na lugar. Mga kapatid, paalaala sa atin, una, respect life. Pangalagaan ang buhay. Buhay na nasa sinapupunan, lalo na. Walang kalaban-laban ang mga ito. Pangalagaan ang buhay. Pangalawa, kapag naisilang na ang mga bata, protect them from harmful elements of the society. Kahapon, nagmisa si Archbishop sa Bolo. Isang bahagi ng kanyang homilya ay paano natin inaalagaan ang mga bata ngayon. Para ang mga bata'y tumimo, para ang mga bata'y huwag nang umiyak, para ang mga bata'y huwag lumayas, hindi naman madala sa mura, ay di bigyan ng cellphone. Kaya sabi ni Archbishop, tuwan-tuwa na ang mga magulang kasi ang mga bata nila nasa bahay, naglalaro ng cellphone. Kahit nakain, nagse-cellphone. Kahit nag-uusap, nagse-cellphone.
Kahit anong ginagawa, nagse-cellphone. Utusan mo, nagse-cellphone. Wait ma. Sabi ng Archbishop, pinapalaki ba natin ng tama ang mga batang ito sa pagbibigay ng cellphone? Nawawala na yung communication ng pamilya, yung bonding ng pamilya dahil naka-cellphone. Hindi lang mga bata, pati matatanda. Pero one way of taking care of our children, sabi ng Archbishop, bibigyan mo ba ng cellphone? Huwag na. Yan ang kay Archbishop. Lead them to what is right, lead them to what is good. Meron akong kabarkada, batang-batang pari pa lang ako. Meron akong kabarkada, nang ako'y wala pa sa seminaryo, elementary, barkada ko na to, na minsan ako'y umuwi sa amin, nadaanan ko nag-iinom ang mga barkada namin. Sabi, Father, shot muna. Ay, hindi naman ako nainom. Ay, di para sila'y pagbigyan, beer ang aking hiningi. Ang iniinom nila'y gin. Para lamang mapagbigyan yung barkada ko, humingi ako ng isang beer, ay di aking inubos. Pero habang inuubos, yung aking kabarkadang are, para baga may pagmamayabang na sinabi, tamo, Father, ang aking anak na are, sa tapang naman. Ano ang ginawa ng tatay? Pinapunta sa kanya yung kanyang anak. Tinagayan baga naman, o tutoy inom. Tinagayan ng alak, ng gin. Pag inom ng bata, maluha-luha ang bata, masakit sa lalamunan. Wag iyak. Ubos. Ay, ipinaubos. Ay, di sinabihan ko yung aking kabarkada, hindi tama ang ginagawa mo. Lalaking mag-iinom yan. Ay, pero merong batang ganito na maging sariling magulang, mali ang itinuturo. Mali ang itinuturo. Dumalangin tayo mga kapatid na sana nga mapalaki ng ayos ng mga magulang ang mga batang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Pinoprotektahan ng Panginoon ang mga sanggol sa Bethlehem pero hindi niya nagawa sapagkat tuso itong si Herodes. May mga makabagong Herodes ngayon, pumapatay sa mga bata. Hindi lamang physical, kundi emotionally, psychologically, spiritually, namamatay ang maraming mga bata. Lalo na kapag hindi natin sila nadadala sa tama. Dumalangin tayo mga kapatid na nawa maging responsable ang lahat sa pangangalaga sa ating mga kabataan. Kapuri-puri ka, Diyos, Amang Libikha sa sanglibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa, bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito.
para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Sa paghahalo ito ng tubig at alak, kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanglibutan. Sa iyong kagandahang loob, naririto ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas, bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay sa paglilingkod namin sa iyo at dalisayan mo kami pakundangan sa paghahaing ito na nagdulot ng iyong lugod sa mga sanggol na namatay para sa anak mo, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Dating lingid sa amin ay naging bahayag na kapiling. Dating kapiling mo, ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti, upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanglibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco ang aming Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng tanang mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon na rin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng bati ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay padaluyin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan ng mga hindi pa man makapagsalita para ang iyong anak ay papurihan. Ngunit kanya nang pinutungan sa langit, pakundangan sa kanyang pagsilang bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin natin sa paghayo ang pagmamahal ng poong may kapal. Salamat sa Diyos.